Magandang gabi ho mga friend. Ay nako, ang gulo-gulo. Putik na yan, impeachment dito. Pakinggan nga pati si Idol Sonny Trillanes, si Kito Kayo parang ano na rin magulo na rin ang ano niya pakinggan mo nyo. Tignan nyo. No, mga friend. Sila para naman yung mga Ito mga friend. Impeachment drama ang nagbabadya kay VP Sara, pati posibleng pagkakakulong. Sa Feb 6 na mapapaso yung 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago pa man yun, kinasuhan na siya sa Office of the Ombudsman. Ang naghain ng reklamo, dating Senador Antonio Trillanes kasama ang isang civil society group. Ang mga kasong isinampa, plunder, graft, malversation. Hindi lang daw ito tungkol sa 650 million pesos na confidential funds. Kasama rin sa reklamo ang mga ito. Ito pang pinupunto ni Trillanes, ang impeachment administrative case. Masisipa lang sa pwesto ang opisyal na may sala. Pero plunder, graft at malversation, criminal case, pwedeng makulong ang akusado. Papalapit pa man din ang halalan 2028, kaya kung mapatunayang guilty si VP Sara sa plunder, graft and malversation, pwedeng hindi na siya makatakbo. Ito ho ba ay move para i-single out si Sara Duterte to sideline her from the 2028 elections? Or is this something deeper? pagka gumawa ng krimen, dapat managot ka. Regardless may eleksyon o wala. O ngayon, dahil siya ay Vice President at kinukonsiderang maging presidente ng Pilipinas, hindi ba tama lang na ma-expose sila para naman yung mga supporter? Ganoon naman talaga, di ba mga friend? Pagtatakbo ka ng public servant, maraming bumabati ko sa'yo para masira ang iyong kredibilidad at huwag maligaw ng landas ang mga botanteng boboto o maniniwala sa'yo, di ba? Mga ganun di ba? Pero iba na yata ngayon. Kung sino yung sinasabi na nila na sila yung mamamatay tao, sila yung magiging sa impyerno sila pupunta, putang ina yung pamataas sa survey. Tuloy mo, Idol. Niya makita yung tunay na pagkatao nila. Kaya umaasa si Trillanes na agad aaksyon ang ombudsman. Yan. Si Senator Bong Revilla, less than a month na pa-issuehan nila ng warrant. Ito, billion-billion na ito Sana mas doble yung bilis nila dito. Kung malaki ang di umano'y ninakaw sa taong bayan, malaki rin ang dapat na pananagutan. Para sa impormasyon, Yun na yung mga pre, di ba? Less than a month lang pala yung kay Bong Revilla na issue na warrant na nila. Samantalang si Sara Duterte, nagtataka na rin ano ba naman? Hindi naman to. Yung mga sinasampang kaso ni Idol Trillanes, hindi naman gawa-gawa. Merong mga dokumento, merong mga ebidensya na isinasampa. At yun nga, mga galing pa sa mga abogado rin ang nagsasampa. Di ba? Bakit nga ganun? Nung pa siya sampa ng sampa, hanggang sampa lang. Si Bongo, sinampahan na. Ay naku. Eto pa siya Talagang ang ano ni Idol Trillanes. Ang galit, si Kalat rito, wala nang tiwala rito Sa nangyayari, totoo. Nag-uubos lang daw ng coupon ba't Kalat talaga. Nagmamalasakit ito Ombudsman. His Excellency. Pinag-uusapan na yung pinai-impeach ka na nga mga grupo na ito. Tapos, ewan ko sa'yo. Tuloy, ito kayo. Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung aligasyon ko na may mahigit 2 billion si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, hindi mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung aligasyon ko na may mahigit 2 billion si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, hindi mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan
Hindi lang mapapahiya, idol. Baka ka pa makulong. Siyempre, babalikan ka dahil ang pinagsasabihan ni Trillanes, pangalawa sa pinakamataas na public servant ng Pilipinas, di ba? Oh, bakit hindi siya kinakasuhan ng cyber libel? Naninira siya eh. Oh, bakit? Oh, kasi para patunayang naninira siya, kailangan ipakita nila rin yung sinasabi nitong si Sonny Trillanes na bank record nila na walang katotohanan. Pakikita nila eh. Oh, hindi nila yun magawa, di ba? Wala, labo ko na sila. Kaya malakas ang loob ni Sonny Trillanes eh. Na sabihin. Kasi si Sonny Trillanes, meron siyang ebidensya eh. Meron siyang proof. Nagaling nga yung kay Karandang ba yun? Oo. Na tinanggal ni Digong. Oo, di ba? Kasi, ang lakas, napakalakas naman ang loob ni Sonny Trillanes para akusahan ang pinakamataas sa Pilipinas ng ganyan na magnanakaw na may 2 bilyon o di ba? Pati si Digong o mga abogado pa yan, di ba? Abogado yung Carpio, Mans Carpio ba yun? Asawa nito si Sara. Abogado siya, magagaling, matatalinong abogado, kagaya ni Digong. Si Digong, siya sabi na nga ni sila, lahat na eh. Hanggang ngayon, hindi mapahinto si Trillanes. Bakit? Kasuhan nila, pakulong nila. Yan, parang kagaya nito, sino ba to? Si Meow Meow. Simple lang si Meow Meow. Kita mo, kinasuhan siya na cyber libel ni Rason. Dahil hindi totoo yung sinasabi. Kaya kinasuhan siya. Ayan, didepensa ngayon si Meow Meow. Di ba? Ganun lang kasimple. Sabi nga ni Idol eh. Tsaka yung tattoo sa likod ni Pulong. Kung wala yun, di pwede rin niya kasuhan si Trillanes. Napahiya si Trillanes. Dahil gusto nga makita ni Trillanes yung tattoo ni kung may nakapagtimbre sa kanya na may tattoo sa likod na dragon eh. Ayaw din pakita. Di ba? Grabe na to, His Excellency. Gising, istatwa. Hindi na to basta. At yan nga, parating na yan, ini-impeach ka pa. No? Pinapa-impeach ka pa. Ito pa siya, Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lulukin ng mga tiwali nga itong mga tao. Pagka binuksan yung bank accounts, wala talaga si Idol all out talaga siya para wag hindi makatakbo o hindi mapahamak ang Pilipinas sa kamay ulit na itong mga to. Kaya talagang detalyado naman yung inaano niya, ganyan kakapal nga yung sinasampa niya doon sa ombudsman ba yun? Dapat kung may malasakit din si ombudsman sa bansang Pilipinas, aksyonan niya to. Si Bong Revilla, ang bilis, less than a month na-aksyonan eto, ilang taon na yata itong nagsasampa to. Panahon pa ni Digong to, presidente pa si Digong, binibira na ano na ito, di ba? Sa Parmali, yung kay Mutabato, tsaka ito, Mistigo. Banda, pinaglaruan naman ni itong nag-iimbestiga doon sa mga pagpatay nung panahon ni Digong, nung mayor pa siya ng Davao, sila de Lima, pinakulong pa. Di ba? His Excellency, nasa iyo bola. Nasa iyo bola. Talagang ang target ni Trillanes, wala siyang pakialam sa ibang mga nangyayari. Basta yung Duterte, kailangan hindi makabalik. Lumalayo na
Mga Duterte ang target ni Trillanes kasi alam niya eh. Alam niya talaga eh. Investigador to eh. PMA to. Di ba kagaya ni Batuto? Oh, di ba? Kaya yung mga friend, may kaba na siya eh. Oh. Maski si Idol Vlogcaster, may kaba na rin siya. Puta, pag nakabalik to, puta, yari ako, sabi ni Vlogcaster. Di ba? Marati. Oo. Tsaka yan, pero hanggang nakikita ko si Attorney Claire na masaya, nakakampante ako dahil yun nga, parang na hindi mangyayari yung iniisip natin na makatakbo pa itong si Sayad. Oo. Ha? Ito, punta tayo sa kay Idol Christian Isguera ulit tayo, ha. Tagilid ba si BBM sa Kongreso? Ang kausap niya ho rito si Chua. Oo. Yung kongresista rin na medyo baka sana magka-interest kayo rito sa usapan na to. Galing talaga ni Idol Christian. Pag nag-file na po yung pag na-file po yung yung impeachment complaint naman against the Vice President, pag Bago lang to, mga friend. follow ng Feb 6 or after that, how do you imagine that, no? The House tackling two impeachment cases at the same time? Yan nga eh. This is the first time na yung number 1 at number 2 na pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno ay sabay na pinailan ng impeachment. Dati, yung Pangulo lamang, kadalasan yung Pangulo ang Mabigat dito, mga friend. First time talaga nangyari to, putang ina. Kahiya-hiya na nga sa buong mundo to eh, putang ina nangyari to. Nakakatawang nakakabuisit, putang ina. Pinailan ng impeachment, presidente sa vice-presidente. Alam ka, putang ina. Ngayon lang talaga nangyari itong kahayupan na to. Oo. In the sense na team, unity team yan. Inang yan. Magkasama sa partido yan. Oo. Tangina. Kung saan man nandun si Ka-Percy, palagi ko nakikita niya nangyayari. Tawa siguro ng tawa yun. Nasa kamay na ng Diyos siya eh. Diba? Pero baka hindi pa umaakyat eh. O baka nakikialam pa rin dito yun eh. Oo. Oh, di ba? Oh, tuloy. napapailan, no? So, eto talaga, medyo dito magkakaroon ng masasabi natin yung mga congressman dito, titingnan din Joel Chua pala to. siyempre yung 2028. Marami rin medyo mag-aalinlangan. So, plus yung partido rin, siyempre, titignan din, magkukonsultahan din. At the end of the day, Ito masasabi ko dyan, Joel Chua. Yung mga sinasabi mo na mga congressman dito, dahil malapit na yung 2028, ganyan-ganito, mga ganyan-ganyan. Basta yung nangyari dyan sa kongreso na yan, nagkagulo kayo dyan dahil nga sinasabi mo malapit na 2028, ganun ganito, baka manalo si Sara Duterte, mga ganyan-ganyan, putang ina. Talagang dapat yata dito, mga friend. Malalaman natin dito kung sino yung mga panig sa mga kampon ng kadiliman. Yun lang naman yun eh. Oo, yun lang naman yun eh. Sa Senado, hayaan mo na. Obvious na dun eh. Pag dumating dun, tapos na. Tapos ka na, BBM. Oo, totoo. Pag sumapa sa Senado, yari na. Ang laki ho kasi ng pera nitong mga to. Numbers game nga to yun. Pakinggan mo. Christian, alam naman natin, it's a numbers game. It's a numbers game. Opo. Kaya it's a numbers game. At sinabi nga ni Pulong at saka ni Sara na itong impeachment nito, binibenta yung kanilang mga pirma. Parang, sabi niya, may sinabi siya for sale. Sa dami ng pera nito, putang ina. Tsaka sa mga kongresista dyan, sino yan? Yung magkapatid na Yap, Gardiola, Lebiste, si Meow Meow, lahat yan, 5 na yan. Chuck
pipirma yan pero 130 yata kailangan boto, di ba? O, yan, hindi nababayaran yan, di alam na lang. Plus yung interest pa nila, plus, yun nga, marami sa kanila nai-involve dito sa flood control nato na anomalya. Baka nga makaisip sila na, si Bongbong na impeachin natin. Ba't ang inang yan? Di ba? Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero yun nga, dapat umaksyon na, gaya sa sabi ni Senator Trillanes, dapat double time na itong ano na to. Sa sitwasyon ngayon itong 2026 na to dapat double time na yung kung gaano kabilis nilang to kay Revilla. Dapat hindi lang ganun dahil kay Revilla 96 million yata. Itong inaano ni Senator Trillanes, billion. Ang gusto mangyari lang ni Trillanes, ma-open yung account ng mag-asawa, no? Na billion. Tuloy. Sa ngayon ba, kumusta po ba sa tingin ninyo yung Yan. kapit, impluensya at lakas ng Pangulo dyan po sa House? Is he still that powerful over the House or hindi na masyado? Nabawasan kahit pa paano? Well, unang-una, maraming bago ngayon eh. So, isang factor yan. Maraming bagong mga miyembro, mga new fight. Pangalawa, meron nga tayong issue na kinakaharap. Pangatlo, yung 2028. But at the end of the day, sa tingin ko, yung Pangulo, nandoon pa rin yung kanyang, yung mayorya, nandoon pa rin. Bagamat sinasabi na, siyempre iba sinasabi na second half, lame duck na ang Pangulo. Sa tingin niya. Sa tingin mo yan. Sa ngayon. Wala pa sigurong gumagapang ng mga daang milyon dyan. Sa mga kongresista dyan. Sinabi na nga na ano yan pinapangakuan lang yung mga yan. Pipirman di ba? Lalo na kung may nakaharap na daang milyon sa harapan nila. Di ba? Tuloy. Pero sa nangyayari ngayon, sa tingin ko, nandoon pa rin yung lakas ng Sa tingin mo. Sa tingin niyo po ba medyo papunta na siya ron sa lame duck face or not necessarily? Parang hindi pa rin Dahil sa ngayon medyo mahirap. Parang. May parang, di ba? Hindi diretsong hindi pa rin. Kaya may parang hindi pa rin, di ba? Tuloy. Hirap pa tansyahin dahil yung presidente at saka yung vice president parehas ngayon na nakaharap sa publiko ngayon, no? At ito nga yung questionable nga yung kanilang position ngayon ay kino-question through impeachment. So may mga issue na mabibigat na binabato sa kanila. Yun ang magulo Unahin niyo muna yung Sara. Tsaka na kayo magsisabay. Masyado kayong gigil na gigil patalsikin. Just in case na mangyayari dyan. Pinanood ko si Atty. Bueno kanina. Kung sakali raw na itong dalawa na to, presidente sa vice-presidente, na-impeach sabay, which is mahirap mangyari, sabi ni Atty. Bueno, magiging presidente, yung Senate President, si Itbulaga, si Tito Soto. Ayon sa konstitusyon. Di ba? Maski sino na maging presidente, wag lang yung si Sara. Wag lang yung Duterte, di ba? Tuloy. Kaya masasabi natin na medyo babalansin pa natin lahat yan. Titignan natin. Yung Quadcom po, no? Napakaraming pasabog nung panahon ng Quadcom. Tapos, kayo rin po, no? Yung Committee on Good Government, nag-imbestiga, hindi po ba? Involving the Vice President. Will there be a resumption of such investigation soon? Wala pa sa akin sinasabi. Wala pa akong nalalaman tungkol dyan. Sa Quadcom, kasi bago ng composition ngayon, halos lahat ng mga miyembro ng Quadcom na wala na, yung mga original, si Chairman Benny Abante na lang ang natitira. Wala na nag-end ng term, si Congressman Ace Barbers, ganoon din si Congressman Paduano, ganoon din si Congressman Dan.
At yung senior vice chair naman, alam naman po natin, si Congressman Acop, kamakailan lamang, sumakibilang buhay na. So, sa ngayon, si Congressman Abante na lang ang natitira ng original. Pero kayo po, dito sa committee na hinahawakan ninyo, di ba? Very instrumental yung pagsilip ninyo dito sa confidential funds, di ba? Yung mga Mary Grace Piatos. Kung kayo masusunod, no? Would you prefer na ituloy po yan? Alam mo, Christian, yung sa akin kasi yung... Ang mga abogado talaga, hirap sumagot, no? Ang tanong lang ni Christian, kung kayo po masusunod, itutuloy niyo po ba yan? Parang tanong lang oo, hindi, di ba? O, tutuloy ko yan kung ako. O, di ba? Pero sa kanya, tingnan mo layo. Pero, doon din ang tumbok ka, doon din ang tumbok ko. Nung nag-conduct tayo ng committee hearing, I would say na maliwanag yung ebidensya No. So, it just so happened na pagdating nung isinampa ito sa Senate, for some reason, yung forthwith hindi natuloy. So, kung yun sana, at eto pa nga, ngayon, inaantay pa natin through motion for reconsideration yung isang damakmak na panibagong mga guidelines na inilabas ng Sandamakmak Hanggang ngayon, naantay pa nila yung motion for reconsideration na pinahal nila dito sa Supreme Court, no? Wala na yan unanimous decision yun. Kailangan ng baliktarin nila yung naging decision nila. Oh. Parang sinabi nila, sira ulo nila lahat dun. No, tuloy. Korte Suprema. So with that, parang medyo Tsaka yun nga, paano kang maaasa pa dyan sa motion for reconsideration na yan? Naglabas na nga ng panibagong kung ano-anong sasabi mo nga, sandamakmak na bagong binago yung konstitusyon. Mahirap nang ng plunder, di ba? Kaya wala na, huwag nyo asahan yung motion for reconsideration na pinal nyo. Baka hindi nila nakita. lungkot yung nangyari. Pero kasi personally, nung kinandak naman natin at nasaksihan naman ng taong bayan, no, kung gaano kabigat yung mga naging aligasyon noon, mga naging akusasyon, at ito yung mga naging konteksto o laman ng articles of impeachment na isip. Totoo naman, di ba? Kaya nga, nagtataka nga kami, wala na talaga Tapos na. Bibigat ng mga akusasyon dyan kay Sayad, di ba? Ngunit dapat subalit, di ba? Halos binaboy pa kayo dyan sa Kongreso. Ni Sayad, di ba? Nung ikinontempt ninyo yung kanyang darling. Yung Lopez ba yun? Di ba? Galit na galit. Wala dyan. Wala naman kayo nagawa kay Sayad. Di ba? Diyan na natulog. Nag-hotel na dyan. Lampas sa ating Vice Presidente. Kung ito sana ay binigyan ng pagkakataon na mag-proceed sa trial, so sa tingin ko, maganda ang magiging chance nito. Ano nga yun kung nag-proceed sa trial yan, wala rin mangyayari dyan, didismissin din ng mga siraulo doon. Parang binaano ko na nga dyan, yung inagawa ko lang na batayan dyan, yung ginawa nila na nagpatawag sila ng doon na kung para sa kanila dapat mapauwiin si Digong dahil matanda na, unanimous decision. Payag yung Senado na pauwiin na si Digong maski na maraming pinapatay. Maliban na lang kay Kiko Pangilinan at saka Risa Ontiveros, di ba? Tuloy. Kung nga po, nire-interpret ni Chis Escudero bilang nooy Senate President yung definition ng forthwith. Tapos eventually, sa tagal-tagal ng pagkaladkad nila sa kanilang mga paa para gawin yung kanilang trabaho, dumating naman yung Supreme Court decision na malaking tulong naman sa mga senador na in the first place, ayaw i-conduct yung trial. Hindi po ba? Ako na nag-articulate nung nangyari. Hindi po ba? Pero ngayon, ang pagkakaiba, di ba, sinabi naman ng bagong Senate President, si Tito Soto, kikilos sila dyan forthwith, di ba? Pero ang problema, dadaan pa rin po yan dyan sa House of Representatives. At mas marami po requirements, hindi po ba yung Korte Suprema. And I think that decision holds, hindi po ba? Until, let's say, if Mag-grant yung MR. if they grant the MR, hindi po ba? Yeah. So, anong tingin nyo? Very challenging to. Very challenging itong impeachment ngayon.
dahil sa bagong mga guidelines ng ating Korte Suprema. Kaya naman tayo mo, nagbigay ng mga bagong guidelines yung Korte Suprema. Ngayon na lang nangyari yan. Na nagbigay ng bagong guidelines yung Korte Suprema. Sa tinagal-tagal ng panahon. Na-impeach na si Corona, may mga pag-i-impeach. Ngayon lang nagbigay guideline na bago. Para pahirapan ang proseso ng impeachment ng Korte Suprema. Di ba? Ngayon lang. Duterte, impeach nyo. Pwede tutuloy. Yung po ba personally, medyo tinatabangan na rin po ba kayo dito sa impeachment? Whether against the president or... Yan. Ganda naman tanong ni Idol Christian. Kung tinatabagan, kayo ang sinasabi Ito ang sagot ni Chua. the vice president? Christian, kung titignan mo yung guidelines na binigay ng Korte Suprema, parang ayaw eh. Alam mo? Tinatanong lang sa'yo kung tinatabangan ka na o ano. Lang inaano mo, Christian. Ano mo, yung ng Korte Suprema, parang ayaw ng Korte Suprema. Ikaw tinatanong. O sige, tuloy mo. Parang, alam mo yung impeachment kasi, kaya nga yan na ibinigay sa atin, no, sa Kamara. It's a sui generis, di ba, namumukod tayo. Para kami yung mag-set ng guidelines. Nangyari, ang Korte Suprema dapat nag-i-interpret lamang. Pero sa nangyari po ngayon, may guidelines na talaga na inilabas na medyo napaka-hirap. Ang daming inilabas na mga guidelines na medyo, sa tingin ko, kung yun ang susundin lahat, baka medyo magkaroon tayo ng challenge talaga sa mga impeachment. Unlike before, kung makikita ninyo yung mga impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada, ni dating Chief Justice na isampa. At talaga naman pinanood ito ng taong bayan at nakita natin. Si Erap, si Erap, na-impeach nga ninyo, naisampa sa Senado. Pagdating sa Senado, wala naman nangyari. Binabalikan naman natin kay Erap, mga friend. Pagdating sa Senado, panalo si Erap. Tapos laglayasan yung mga natalong senador sa butuhan kasi numbers game pumunta sa karsada. Kawawang Erap, yun na. Ang umimpeach kay Erap, hindi kayo diyan. Ang umimpeach kay Erap, people power, taong bayan. Hindi kayo. Kaya nga yung taong bayan naman, no. Dapat noon pa kayo. Wala Kaya nyo lusubin yung Malacanang Hindi nyo kaya lusubin yung Office of the Vice President para mapalayas nyo na yan. Wala, hindi gagalaw talaga Protektado. Sinasabi ni Joel Chua binago na halo ng bagong rules tong Korte Suprema para humirap yung nila. Tuloy mo. Kung paano nag-unfold yung history natin. Basically kasi doon sa mga baka nakalimot na pa yung mga viewers natin ngayon, no? Yung option ng express lane para sa impeachment case para diretso na sa Senado para kumilos sila forthwith halos tinanggal virtually ng Korte Suprema, hindi po ba? Tinanggal yung option na yon. Pero on the flip side, sige, go ahead, sir. Kasi alam mo, Christian, yung sinabi na yung exclusive power to initiate nasa House. Opo, malinaw yan. These guidelines, parang nawala na sa amin yung exclusive power para sa initiation. Diba? Kasi kailangan, parang nangyari, exclusive power nasa House, provided sundin ninyo to. Mahabang-mahaba. Diba? So parang nangyari. So, ewan ko kung paano uusan nito. Tingnan natin. May pinagtataka lang ako, no? Thinking out loud, Congressman. Sa bilis ng pagkilos ng Korte Suprema doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, bakit tila ganun naman sila kabagal sa pagkilos doon sa motion for reconsideration? Do you also share that observation? Christian. Tawa si Joel Chua pero hindi sasagot. Christian, sabi niya. Sabi niya. Ayaw siya magot, takot siya sa Korte Suprema. Di ba?
hindi ko masasagot. Oo. With all due respect, siyempre, bilang isang abogado, tayo ay napapaloob pa rin ng Korte Suprema. Na-realize ko, baka mapa-trouble kayo. I'm just thinking out loud, pero yun ang observation ko. And I think hindi na observation ng marami sa ating mga kababayan. Di ba, ang bilis eh. Pero bakit sa motion for reconsideration, Yung forthwith yung yung pagsagot nila, paglabas nila ng desisyon. unless the objective was already... Nagsalita rin si Joel Chua. Forthwith yung paglabas nila ng desisyon na unconstitutional yung ng Kongreso Sumagot din si Joel Chua. Hindi rin nakatiis. Oo. Mantakin mo yun. Pagka sinabing unconstitutional kayo dyan, gumawa sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot. Hindi naman talaga sasagutin niya. Kaya nga nagpagawa na ng panibagong mga ruling tong Korte Suprema na para kailangan dumakay sa butas ng karayom. Pero ayon nga kay Atty. Enzo, mukhang mas maganda para sa kanya. Bakit? Kailangan humarap itong ini-impeach sa Kongreso para humarap sila doon sa mga akusasyon nila. Hindi gaya nun, si Sayad, ayaw na humarap, di ba? Impeachin nyo na ako. Total, pagdating naman sa Senado, hindi rin ako ka-impeachin doon di ba? Tuloy. achieved, no? Okay. Anyway, on the flip side, isa sa mga, itong argument na to, nadinig ko na rin to kay former Senator Sonny Trillanes, para sinasabi niya, okay, nagbigay ng additional guidelines yung Korte Suprema, pero on the flip side, parang magkakaroon na ng hearing Magkakaroon na ng virtual trial, quote-unquote, dyan sa House of Representatives. At doon na magkakalabasan ng ebidensya, kung meron man. At kung talagang lumabas na matibay ebidensya, let's say, against the President or the Vice President, makukompel yung House to actually constitute the articles of impeachment and elevate them to the Senate. Hindi po ba? Well, gano'n naman talaga dahil ang mangyayari naman talaga dito sa amin, like for example, nag-file na sa kagaya ngayon, may nag-file ng articles of impeachment sa ating, nag-file ng complaint, no? Impeachment complaint pala. The President. So, dalawa yung po pwede dapat mangyari. So, una, it's either i-refer yan sa Committee on Justice, no? So, at doon, titignan kung may sufficient inform in substance. Or, yung pangalawang ruta, yung ginawa namin dati, is via 1/3 vote ng buong via resolution ng buong Kamara, po pwede na namin na isampa sa Senado. Which is, ganun din naman nangyari doon sa impeachment din dating Pangulo. Pero ngayon, dahil nga sa mga alituntunin, parang tinanggal na yung pangalawa. Tinanggal nga express lane. Yes, tinanggal yung pangalawang option. Ito sa akin mga friend Ang bumoto para ma-impeach si Sayad nung nakaraan na para hindi nadadaan sa kung ano-ano, diretso na sa Senado, 250 mahigit, ba? Ang kailangan lang 130 pala. So halos doble. No? Ngayon sinasabi ni Joel Chua na marami na ikang bago, no? Na mga kongresista, ganito. So, sabihin na natin ilan ba yung nadagdag na bago? At ilan yung naiwan na pumirma ng impeachment ni ni Sara noong nakaraang taon. Siguro naman sobra-sobra pa sa 130 yan. Di ba? Kasi 250 plus yung pumirma ng panahon ni si Martin Romualdez pa ang Speaker of the House di ba? Malalaman na natin dito ngayon kung sino pa yung natitirang may matinong pag-iisip dito sa Kongreso na pipirma na pabor sila na ma-impeach si Sara dyan. Di ba? Yun lang yun. 250 noon 130 lang, ang dami, di ba? Halos doble. Kaya, yung sinasabi ni Joel Chua, may pagbabago sa Senado,
sa Kongreso, kasi ganito, ganyan, kasi ganito. Wala na yun eh. Ang inaantay lang na natin, kung sino yung mga pumirma dati, kung pipirma ulit ngayon. Kasi pag pumirma yung dati, sabihin natin yung iba nag-iisip. Pero pala hindi ko na mag-iisip dahil pumirma ka na nga nun eh. Para mong kinain yung, parang yung, sinampal mo yung sarili mong muka dahil sa pera. Pag hindi ka pumirma, ibig sabihin, dahil sa pangarap mo, o dahil sa nabayaran ka na huwag ka nang pumirma ngayon, yun lang yun eh. Anong klase kayo mga kongresista? Kung yung utak nyo papalit-palit, pina-impeach nyo na nun eh. Di ba? Dahil napakalalakas nga ng ebidensya na dapat naman talagang i-impeach na yan si Sayad. Lakas-lakas ng ebidensya. Super lakas. Ngayon, eto kayo. Yan ang aabangan natin ngayon mga friend. Kung sino yung mga babalimbing ng mga kongresista na pumirma noon para 200 plus yun. Di ba mga friend? Mag-collab na tayo. At sa Senado, ewan ko kung may maasama dyan sa ewan ko, may aasahan dyan. Sige, mag-collab na po tayo mga friend. Brother Elias Isyo, shout out. Loretta Pagalilawan, shout out. Tama ka, kahit pa paano okay naman si BBM compare sa mga Duterte. Hindi nag-iisip yung mga makakaliwa, basta lang makakontra. Di sila nakakatuwa. Totoo yan, Loretta. Welcome to the club. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Librado Ludovico, blessed madaling araw ng Biyernes. Karox and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din. Eddie Luna, shout out my friend. Hi, hello Karox. Magandang hapon po sa inyo dyan. Sa topic mo ngayon tungkol kay BBM at Isguera. At si Isguera, ako nagtataka. Bakit parang maraming nagsasampa ng impeachment kay BBM? Samantalang yung pusakan na magnanakaw, na bise, walang kumikilos. Yung may, pang ano pa kasi, sa February 6 pa raw sila magsasampa. Galit sila. Puro bintang yung magnanakaw. Na maliwanag pa sa sikat ng araw, parang pinaiikot-ikot lang yung may masamang ginagawa. Si BBM, dapat unahin muna nila ang PI na babae na busy na si Sayad. Yan ang alisin nila. Dapat hindi lang impeach si Sayad, dapat mawala yan sa mundo. Salamat, Karos. Totoo. Kalat ni Baya, shout out, ha? Kalat ni ulit, Good evening, Karox. Bakbak lang, Kasani. Bakbak lang. Wag na wag mong tantanan ang mga gunggong na yan. God bless your family. God bless, Kalat ni. Rogelio Asuncion, shout out. Karox? Si Teddy Tosino. Casino. Rogelio Asuncion. Kahit kailan, wala kang nagawa sa bansa. Puro ka lang dada, ugok. Nag-aaral ka pa naman, ang galit siya kay Teddy Tosino. Di Luna ulit, Yung sinasabi mo, Karox, na pag ganyan kagulo sila, mag-take over ang militar, okay din yun. Okay nga din yun, Karox. Pero, nakakabahala nga, sa 2028, baka magkameron ng civil war. Pag nagkalintik-lintik na mga nakaupo, isang salot dyan na magpapasimula ng gulo. Ang COMELEC, paano kung sa 2028 election, buhos at bumaha ng pera, suporta ng China. Bukod pa, ang buhos ng pera ng mga demonyong Duterte sa China. Palagi ko, sa 2028, magpapabaha ng pera para tuluyan na nilang makuha ang West Philippine Sea. Pag pagkakataon na nila, yan, ang abangan natin. Kaya pag nakabalik ang mga halimaw sa pwesto, sigurado civil war na yan. Sana naman gagabayan tayo ng Diyos na hindi mangyari ang hindi dapat. Kawawa ang maliliit pag may nangyaring masama after 2020 election. Salamat, Karox, at mabuhay ka lagi, pati mga ka-warriors. Happy New Year sa inyo. Happy New Year, Eddie Luna, my friend.
Rogelio Asuncion ulit oh. Karox, ang galing ng reaksyon. Ang galing ng mga reaksyon. Bilib na bilib ako. Dami akong natututunan sa'yo. Marila Pabianak, shout out ha. Dapat kasi itong nag-file ng impeachment, timbangin nila mabuti. Pros and cons. Aber, paano kung ang mawala nga si BBM? Anong napala natin dito? Kay Reyna ng Halimaw, di lalo tayong nagkaloko-loko. Tumulong na lang sila na mapuksa ang mga kurap. Di pwede sabay-sabay. Saka yung sinasabi ni Teddy Casino na magtayo ng council, wala naman sa constitution. Kaya mahirap lalo mangyayari sa atin lahat na lang magkaisa na matapos si BBM. At 2028 matuto na tayong lahat na makapagluklok na mabuting leader na may takot sa Diyos, na gumagawa ng mga panana Diyos, nagtakot sa Diyos, na gumawa ng mga panakaw na. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Di Luna ulit oh. Karox, ang pagkain sa Bilibid okay lang kaysa wala silang malamon. Itong si Revilla, hindi na dapat siya magreklamo kung pechay papakain sa kanya. Sanay kumain ng pechay, yang si Kuya Bong. Kahit nung wala pa sa kulungan, pechay lagi kinakain niya. Kaya alam ko iniisip mo, di Luna ka eh. Lagi kaya napilitan magnakaw pang sustento sa may-ari ng pechay. Alam ko may makakaisip na nito Oo, hindi ko alam na ikaw. Alam ko si Kalaat ni. Buti hindi naman pudpud yung uso ni Kuya Bong sa kakain ng pechay. Ay, di Luna ka. Diba? Malay mo naman baka bukas di Luna tahong naman ang ulam niya. Yan. Jokiano, shoutout Karox. Yan si Teddy Casino. Epal din yan. Kahit sino nakaupo, puro reklamo. KSP din yan. Itim pa ang buhok ko. Puro rally na yan. Ngayon puti na lahat buhok ko. Reklamo pa din na yung mga yan. Jokiano. Karox, wala yan si Casino. KSP talaga yan. Para lang si Rene Babayan. Puro reklamo ang alam. Sa amin AJ, shout out Karox. Buwang utak ng mga PI na yan. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, baka naman hindi bayad. Bossing, baka naman hindi pa bayad si Piluka. Kaya ayaw niyang ipasoli yung mga kinulimbat na pera. Baka doon kukunin yung kung maipagtanggol niya, dito siya kukuha ng bayad. Oscar Asoro, shout out ha. Napakagunggong ang Casino na ito. Gusto yata ipalit si Sara, napagulo ang bansa natin dahil sa mga ito. Panahon ni Digong, tahimik naman. Totoo, di ba? David Allen Mendoza, shout out. Good afternoon, Karox. Tumpak po ang sinasabi nyo. Unahin muna i-impeach si Sayad, then malamang magbago ang takbo ng politika sa bansa natin dahil matatakot na din si BBM na baka ma-impeach din siya sa ginagawa ng mga bagay na ikabubuti ng bansa natin. Yan naman si Teddy Casino. Epal at mema lang yan. Wala naman silang kasiyahan, puro reklamo lang sila. Totoo yan. Nakakaano na nga ang mukha niyan Friend Shervin sa Peda, shout out. Chrissy Ansen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend ha. Tawa ng tawa yung emoji ni Tia Delia. Xerox, ang puso mo. Parang di naman masyadong halata, Xerox, na ikaw ay inaatake ng high blood sa galit. Chill and relax ka lang. At kalma ka lang, Xerox. Alam kong kulang na lang basukahin na lang po nating silang lahat sa galit at suklam. Pero talagang ganyan po talaga Gangyamot at suklam lang po tayo at magwala sa vlog. Dahil totoo ka naman po doon sa yamot at pinagpuprotesta mo. Itong kasing mga kulaoy na to, Xerox, na akala mo naman talagang mga siga,
Pero pare-pareho po tayo ng tanong, why only now? Di ba, Sir Rox? Yun nga eh. Kasi nga po, nung panahon ni Kahon, puro po sila mga nakatago sa lungga. O yan. Mga takot lumabas at magwala. Kasi nga, alam po nilang di sila sasantuhin ni Judas Barabas Estas di Kahon. Noong mga panahon na yun, ngayon dahil alam po nilang masyadong pusong mamon at sobrang lamya itong ating simuning, ginagahasa po nila ng batikos at gusto pa nilang patalsikin. Hoy mga yawa, manong magsipaghunos dili kayo sa mga aksyon at utak ninyong pulpul, mga leche. Di sige, mga ungas, enjoyin nyo ang pag-upo sa trono ng mahal na reyna ng buwang na utak association. Malaman mga angas nyo at kung saan kayo talaga lahat pupulutin at buong Pilipinas idadamay nyo pa talaga sa sobra ninyong mga katangahan. Galit tiyadili. Mga buwisit, mga leche, matatapang kayo ngayon kasi alam ninyong kayanan ninyo si Kuting. Grabe na nga ang hirap ng pinagdadaanan ng tao. Dagdag buwisit pa kayo talaga. Dagdag buwisit pa kayo talaga, no? Kung di ba naman mga pulpul talaga mga utak nyo, kapag yang si Madam Chucky nakaupo, magpipiesta, ang lahat ng mga pusakal na kriminal nasa loob na at labas. Nako, Sir Rox, yan lang po talaga ang iniintay ng mga pesting yawa. Ang reyna ng Tsaka, makaupo. Para na po tayong tutang walang mata, Sir Rox. Mamamayani ang walang katapusang nakawan, patayan, holdapan. Naku yan ang malupit na aabutin ng bansa po natin. Pag ito pong mga kwatog di pataranta na mga ito hindi nagsitino. Bakit hindi yang si Mr. Pulong Kulaoy ang pag-initan ninyo? Aber, yun nga. Puro kayo impeachment, mga leche. Galing na Tio Delio. Mas magulo pa kayong lahat sa balahibo ng pusa na ginagalis. Magulo pa sa bulbul ito mga puta. Ewan ko nga sa inyo, pati ako talaga tinotopak sa matinding dahil sa sobrang ninyong katangahan. Ang mga utak ninyo, puro mga inaamag, mga buwisit. Ano ba talaga ang hidden agenda nyo? Aber, yun. Dapat sa inyo, pagbulbuling kayo kasama ng mga Kubeta at Ismaya at si Jinggoy, Quezon Panis at si Boy Dila. Puro kayo mga inutil, puro mga walang silbi. Gagalit na Puro kayo sumpang malupit para sa sambayan ng Pilipino. Impong basyang lalayas po muna si Rox. As usual, magpapalamig at mag-aalis muna ng topak. Iwas-iwas sa pampahigh blood, pangkirot ng rayuma at sa mga inyo pong lahat at tunay nagmamahal, asungat at katipunera yung Cavite. Ito po ang makulit inyong Tia Deli. Ingat po palagi sa Rox. Pasasalamat po palagi sa araw-araw po magbasa ng pinakamahabang talata sa kasaysayan. Mabuhay ka po sa Rox. God bless po sa buong pamilya. Ikaw din. God bless sa buong pamilya niyo mga friend, ha. Dolor Garcia, friend Ami Bingson. Evans Calona, June Lagon, my friend Pastor. Napanood pa Pastor yung vlog ko sa ipag ko. David Ali Mendoza. Karox, kaya po di makapagpalabas ng sagot ng MR Kongreso ang Kwarta Suprema, Korte Suprema ay sa kadahilanan na wala silang maisagot sa matino doon, maisagot na matino doon sa pinalabas nilang ruling na ang constitutional na pag-file ng impeachment case kay Sayad. Yun na nga. Sinunod naman ng mga mambabatas kung ano ang nakasasaad sa ating saligang batas. Tapos biglang babaguhin ng Kwarta Suprema Korte ang ganun-ganun na lang. Das alasa nonsense. Totoo yan, David. Tanginan yan. Mary Lebron, shout out Ramon Valencia. Bossing, si PBBM marami ng pinakulong na big time. Si Gongdi, marami din pinakawalan na big time. Utang ina.
Lahat itong itong pinapakulong ni Digong, putang ina, ito yung pinalaya, itong bogo kang putang ina talaga wala akong magagawa Pero ako, hindi ako makita ko yan nung putang na kampanya, pagkapangulo, putang ina, ako sira ulo to. Tama! Sira talaga ang putang ina. Mas sira naman yung putang ina, ayaw ninyo ipa-impeach. Gago. Ron Valencia, bossing okay na sana si BBM kasi pinaimbestigahan na nga niya ang nangyari sa flood control at nakita naman na meron nang nakukulong. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang investigasyon. Hindi po ako PBBM, ang opinion ko lang po ito. Kumusta na lang po sa lahat mga ka-Rocky Warriors at sa pamilya mo. Kamusta rin sa pamilya mo, Ramon? Parehas tayo ng nasa isip di ba? Shirley Jaser, shout out ha. Atat na atat ang mga DDS makapwesto si Inday Sayad. Hindi makahintay sa 2028. Mga loko yung mga yan, Xerox. Sabi nga ni Central Llanes, nakatutok siya sa mga DDS. Mas okay yung ginagawa ni Central Llanes. Di ba, Karox? Oo nga, di ba? Ewan ko. Ombudsman. Shirley Jaser, hindi kaya yung mga impeachment kay BBM, nautusan lang. Nagtatanong lang po. Pwede. Hindi, mga hindi Disidido sila talaga. Shirley Jaser, mura lang kasi ang pechay. 25 pesos lang ang kilo, Karox. Pero healthy naman. Kaya papayat niya si Pogi sa kulungan. Bawal ang magdala ng lechon dyan. Mura lang yung pechay. Eto si Eddie Luna, ibang pechay kasi iniisip nito. Jan Di Mango, my friend, shout out Christian Cheng Nak, shout out Ted, tanga na lang kung sabay tatanggalin si Sara at BBM. Pagsikapan muna ninyong sipain sa pwesto si Sarang walang pakinabang at pabayaan ninyong tapusin na ni BBM ang kanyang termino. Kung gusto nyong habulin si BBM, di habulin nyo. Pag nahuli nyo, di wow. Huwag niyong gagalawin si BBM sa ngayon dahil may balitang makikipag-alyansa ang kakamping sa Marcos para talunin si Sarang walang kwenta sa 2028. Presidential election. Kung hindi nyo mapalayas, kaya magpalamig na lang muna kayo sa tindang halo-halo ni Manggorio. Isama nyo na si Karaoke dahil pinaiinit nyo ang ulo. Ay, Ted. Parang mga tanga Tangina. Cupis na Bunaaw. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Ay, nako Teddy Bear, Casino. Ayaw mo sa katangahan ni BBM. Sorry for the word, pero di ba isa din sa katangahan ang ginagawa ninyo na wala din akong tiwala sa mukha mo. Di ka rin makabayan, makasarili ka rin, no? Sabi ko na nga ba, totoo ito Rodelio Alpilor, shout out Magkaisang oras na tayo mga pre, no? Totoo po yan, Xerox. Gumagawa ng ikabubuti sa bansa, kabuisit ng mamadali pa. Pag di i-reactionan yung investigasyon, siyempre, kailangan imbestigahan mabuti. Panahon ni Digong nyo, masyadong tikom, mga bunganga. Di nagtatagumpay ang mga yan, Xerox. Dasal ang laban natin. Di ba, sir? Nakakataas ng BP. Ingat po tayong lahat, sir. Xerox at mga bossing. God bless us all po. God bless Rodelio Alpilor, Kalahat ni Bayaw. Shout out sa bagong tropang ginisang pechay natin dyan sa Payatas, Quezon City. Sana by now, feel at home ka na dyan sa bagong mansyon mo. Regards na lang sa ibang mga katropa pits natin dyan. Ang ginisang pechay lang ang masarap. Ito pa isa. Iba rin ang nasa isip nito. Parang si Eddie Luna. Lahat na bayaw ulit. Wag mong intindihin niya si paring Teddy Kasani. Isang hinayupak na duwag ang ungas na yan. Takot na takot yan kay paring Diggs. Ngatog na ngatog ang bayag. At na yan ang takot. Naihiyan sa takot. Mga ba dito? Jane Labay na shout out Jan Di Mango, my friend, shout out. Sabi ni Jane, Hello, Xerox. Sabi nila,
Serok, sabi sila ng sabi na wala daw malaking isdang naipakulong si BBM. Alert! Isang balyena at isang shark na nga po ang naipakulong. Andun na sa dahig yung balyena at nasa bilibid na yung shark na si aka Kibs. Ha? Nag-aanga-angahan ng DDS. Di nila mapaniwalaan. O, diba? Mga gago. Mga ito eh. Jane Labay na ulit o. Ha? Xerox, itong sila Peste, Estelle Biste, yan sinasabi ko na nga ba, nagbumirang sa kanyang pinaggagawa niya kay Auntie Claire. Hay, imbis mananahimik, mga kumpanya niya, ayan na gulo tuloy. Ha, tawa. Napababa tuloy siya bilang board of director ng kumpanya niya. Marami pang issue na sasambulat dyan dahil sa kanyang kayabangan. Wala siyang kapanapanalo sa kasong sinampa niya kay Auntie Claire. Totoo. Gago nga eh. Jean Labay na ulit oh. Xerox, palagi ko rin itong si Bong Revilla makukumbik, pero siyempre aapil sila ng Court of Appeal din sa Supreme Court, kaya magtatagal si Bong sa kulungan. Totoo yan. At palagi ko rin ramdam yan ng pamilya nila kasi malakas ang evidence plus ang di niya pagsoli ng 160 million. Dapat lang siyang paparusahan dahil maraming mga Pilipino ang pinaparusahan din ni Bong, mga Pilipino innocent na nagutom, binaha, nawala ng kabuhayan. Totoo yan. Ha? Jean Labay na ulit to. Dito man tayo kay Barsaga. Isa pa itong napakayabang, walang pakundangan kung magsalita, bastos, walang respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Ayan, pinag sa psychological test muna ng Congress bago daw makabalik sa trabaho. Malamang sa alamang matagal na itong trabaho ang babata pa. Matanggal ito sa trabaho ang babata pa. Mga mayabang na, totoo. Disclaimer, sabi niya. Xerox, di ako Marcos ha. May disclaimer pa si Jing. Pero itong si Sandro Marcos, nakitaan ba natin ganyan? Marunong silang umarte ng pino sa public. Totoo. Mga napag-aral eh. Dati may mga balita tungkol sa mga girlfriend ni Sandro na artista. Pero biglang nawala ang ganitong mga balita. Firm and proper kumilos si Sandro. Sana ganyan din si La Peste at Barsaga because they are no saint. Mga gago talaga yan, mga puta na yan. Sabi nga, halos lahat sila kurap. Huwag ka lang magpahuli. Dahil pag nahuli ka, you're on your own. O, diba? J Shop naman. Xerox, ang totoong nambabasto sa Senado at ang totoong kampo ng kasinungalingan ay si Marcolecta, Amy, Quezon, Dibola, Kimo. Pero at the moment, ang mga bastos ay sina Marcolecta, Amy, kahit ano pang gawin nila, tuloy ang flood control scam hearing. Kaya itong si Amy, reklamo na reklamo, di naman umaatin ng hearing. Totoo. 3J Show ulit oh. Alam mo, Xerox, napapaisip talaga ako, bakit laging kontra si Amy sa at Marcolecta sa flood control hearing sa Senado? Lagi silang against sa mga revelation ng mga resource person. Kung ang ugat naman pala nito si BBM, bakit ba takot na takot si Marcolecta at Amy? Dapat nga gustong-gusto nila ang mga revelasyon ng Senado para matumbok si BBM. Pero bakit inahanapan nila ng butas ang mga testigo at resource person? Kung talagang si Dismaya kayang patunayan na si Romualdez ang ultimate na nagpakana ng korupsyon, bakit gusto ni Marcolecta na malagay sa WPP si Dismaya? Ay naku, wala yan si Marcolecta. Panggulo lang yan eh. Bakit naglabas ng sariling report ang minority tungkol sa resulta ng hearing? Di ba dapat sila itong maggatong na pigain ang mga resource person para matumbok si Romualdez at BBM? Bakit? Iba nga, ginugulo nga lang nito mga walang yan to yan eh. Totoo. Ha?
Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay nako. Dasal na lang talaga. Wala ang pag-aasahan to. Tangin ng teleserye ito. Tangin. Ewan. Ay, Pilipinas. Suko mo lang PBBM sa United States tayo para tayo maging Philippines Province of United States. Di ba? God bless.